Ang baho ng trip nyo. SB19 tinawag na maasim ng bashers matapos mag-perform sa Lollapalooza 2026. Talaga lang? Maasim? Grabe naman yan. Nakahubad lang, maasim na. Kayo talaga, may maibash lang kayo sa SB19. Grabe naman, oo. Ang ganda ng katawan ng tao, di ba? Ang gwapo, di ba? Malaki yung katawan. Porke nakahubad sinabihan ng maasim. Talaga yung mga basher talaga ng SB19, talagang hindi tumitigil. May makitaan lang ng konting bash na agad. Ay nako, tara alamin natin yung nilalaman ng video mga madam mga sir. Mula sa channel lang Yes FM Manila, mga madam mga sir ko, no? Okay, so i-play natin to. Nag-perform ang SB19 sa Lollapalooza Music Festival sa Chicago, sa US. Kailangan daw bang maghubad ni Stel? Mag-topless pa ang asim daw. Eto na naman tayo. Ayan. Hindi ko alam. Naghubad, 'di ba? Pang yun kasi mainit na rin, mainit din kasi nung time na yun, yung oras na yun mainit. Hindi na bago sa mga performer yung ganyan. Habang nagpe-perform ka is yung naghubad. Maraming gumagawang artist na ganyan, hindi lang si Estel, hindi lang SB19. Ano ba naman tong mga basher na to? Let's go. Tulad ito. Pa ang asim daw. Eto na naman tayo. Hindi ko alam if it's the talangka in us. The talangka! Saring lang. O baka sabihin na naman, grabe namang talangka talaga kasi nga, 'di ba, yung mga yan nangihila lang yan pababa, 'di ba? Karamihan pa yan mga kapwa Pinoy pa, 'di ba? So alam nila kasing, 'di ba, inaangatan yung mga idol nila, 'di ba? So yun, parang hatakin natin pababa to, 'di ba? Kung sino pang mga kapwa Pinoy yan, talaga yung mga yung mga humihila pababa sa mga, kung sino yung umaangat hilain. Nako, hindi nilang suportahan, ewan ko ba. Us? The talangka! Saring lang. O baka sabihin Talangka na talaga. naman, grabe namang magsalita yan. Talangka talaga agad. Oo Bakit? Diba? Tama. Kasi kung yung mga nakita o nahuling ng babash sa SB19 sa nakaraang performance nila sa Lollapalooza ay mga Pilipino din, naniniwala ko sabi that's ko na being talangka. Tama. Bakit hindi na lang i-praise and i-appreciate muna yung Yes, performance? true. Bakit? I believe there's a proper avenue para ibigay yung mga constructive criticisms na Diba, hindi na lang suportahan, 'di ba? Ba't kailangan pang sabihan ng ganun? Kung galit kayo sa idol ng iba, kung hindi 'di ba? Kung nauungusan yung mga iniidolo nyo, wag niyo na lang sabihan ng, 'di ba? Wala kayong mag-comment, 'di ba? So, ewan ko, nako, ulit. I Tuloy. believe there's a proper avenue para ibigay yung mga constructive criticisms na yan. Diba? O eto, alam naman ng marami na last week, kung hindi ako nagkakamali, I think that was last week, no? Nag-perform, no? Ang SB19 sa Lollapalooza Music Festival sa Chicago, sa US. Of course, representing Filipino music. Yeah, Another OPM. first for us. O, diba? Pero, of course, katulad ng naging performance ng ibang mga Pilipino sa ibang bansa, syempre hindi naman nawala yung hindi naman nawala yung mga nang babash. Naniniwala naman ako na hindi mawawala yun. Pero again, katulad ng sinabi ko, Dumadami kung pa. Pilipino din kayo at mangbabash kayo, pagiging talangka yan, ha? Tama. Diba? Of course, normal naman yun because nobody's perfect naman talaga. Hindi sa super pinagtatanggol ko si SB19. Pero like for me, para sa Good yan, good yan. nanonood, nag-observe lang naman na hindi naman ako like super fan. But of course, I appreciate and Yun, the best I doon. want the best for OPM Music as a radio DJ, Yes. di ba? Wag naman ganon, wag naman puro pambabaso. Eto, ang daming mga issue na lumabas. O, number one, of course, sobrang marami rin na mga naka-appreciate talaga nung performance nila because talagang na dapat dati pa to eh. Dahil ganun talaga. Galing talaga, guys. Magaling kung sa talaga. magaling. Pero yun nga, ayan na naman yung mga tao. O, ang daming pinapansin. Bakit kailangan daw bang maghubad ni Stel? Mag-topless ni Stel? O, may iba pa nang babody shame daw kay Stel na parang, ano ba yan? May patopless pa ang asim daw. Grabe naman kayo! Kayo kaya mag-leather jacket ng 3 p.m. sa sobrang init ng diba? weather. Yan sabi ko, yung time kasi na nag-perform ang SB19, ganung oras yon, 3 p.m. Diba? So, andun pa yung init ng araw, diba? Kasi, at saka ginawa niya yon, hindi yung buong performance. Ginawa niya yon dun sa last part ng performance nila, which is dun sa Cream Zone. Diba? Panapos.
Diba? Kasi nga, sobrang ilang oras, ilang minuto, almost 1 hour sila nag-perform kung di ako nagkakamali doon sa Lollapalooza, no? So, syempre, mainit na. Siya yung nakaramdam ng init, no? Gusto ko nga, sabi ko nga, dapat mas maganda kung lahat silang 5 na naghubad eh. Di ba? Ano kayang sabihin palalo ng mga talangka na yan? Ano? Ay! Kayo kaya mag-leather jacket ng 3 PM sa sobrang init ng weather ng Chicago? Hindi ba kayo mag-topless? So siguro baka yung choice din ng costume, alam na mainit, bakit nag-leather jacket? Pero kanya-kanya branding nila yun na magagawa natin. So ayun na nga. Ito pa. May isa pang mga chika-chika. Oh, ayan. Yung mga bardagulan ng mga tao sa comment section ng performances nila, may nakapansin, may nagsabi, may nag-bring up, no? May mga nagpapanggap daw na ilang fans na casual listeners daw at nakikipagsagutan dun sa mga talagang part na ng fandom ng SB19 para daw palabasin na biglang ang daming nanonood, ang dami na nilang na-convert na mga tao into their fans. When in fact, seeded daw yon. Parang ganun yung ganun yung peg nila, ganun yung part na yan, hindi na bago yan, matagal na yan eh. Yeah. Kasi nga naman, sinasabi lang na hindi yan fan, no? Kumbaga, fan ng SB19. Hindi na bago yon, pero sa totoo lang talaga, no, marami naman talagang casual na talagang humanga bigla sa SB19 dahil napanood nila ng actual, ng live, first time. Porque humanga yung casual na hindi naman fans ng SB19, sasabihin, kagagawa-gawa lang nila yan. Yung mga lang yan yung mga basher lang talaga yung ng SB19 yung nagsasabi ng ganyan. Ay nako. Parang ganun yung ganun yung peg nila, ganun yung sinasabi nilang issue na ewan ko, hindi ko naman alam kung totoo. Siyempre, gimmick ng mga fans nila yon, bahala na sila doon. Malabo ako personally, ang sa akin lang, saka na yung kasi nga, ang SB19 pag nag-perform, kung sa first time mo siya makikita, mapapanood, talagang hahanga ka. 'Di ba? Hindi ka fan pero yan pala sila. Yan pala ang SB19, talaga naman palang napakagaling talaga. 'Di ba? Kasi yung marami nang hindi lang casual mga mga celebrity. Even mga celebrity talaga, yung pag napanood yung SB19 talaga napakagaling. Nakaka-starstruck talaga. Simula ngayon, fan na ako ng SB19. Ganun yung sinasabi ng mga unang nakakapanood ng performance ng SB19. Even ako, lahat binulat-lat ko na. Inalam ko lahat ng mga about sa kanila. Ayun, hanggang sa naging, 'di ba, solid pa na talaga ako ng SB19 na ngayon. Hala na sila doon. Ako personally, ang sa akin lang, saka na yung pangbabash. Again, there's a proper avenue para iparating kung ano man yung sa tingin nating makaka-improve doon sa kanilang performance moving forward. 'Di ba? Isa pa, puno-puno naman of course ng papuri ang SB19, pero syempre, hindi mawawala yung mga tao. Talangka. Hindi mawawala ang mga taong kung ano-ano ang pinapansin. So, may mga iba, hindi naman dun sa SB19 na disappoint, but I think dismayado yung iba habang nanonood ng live stream dahil yung camera direction, yan yung mga kay audio. Kung paano daw kunan at i-showcase yung group dun sa pinaka-live stream, hindi daw masyadong napakita. May mga ganon, nagmamaru. Naiintindihan ko naman, no? Baka meron kayong gustong atake, pero iba atake nila, yung prod na nila may problema doon. Eto pa, sa X naman, may mga nambabasyon nga kay Stel for being topless. At itong pinakamalalang part doon, binabody shame kasi siya. Bakit? Ang gaganda. Yan. Ang ganda nga ng katawan. Di ba? Hindi naman naguhubad ng ganun yun kung walang ipapakita talaga naman eh. Naghubad siya kasi meron naman talagang may pagmamalaki yung katawan. Ano ba naman yan? Body shame, kesyo. Parang wag na mag-topless kasi parang hindi daw maganda tingnan. Again, bakit? pakialamanan. Kaya ang dami-daming gumagawang artist na ganyan, no? Normal lang sa lalaki yung mag-topless, di ba? Hindi lang si Estel ang artist na gumawa ng ganyan sa live performance. Nako, ano ba naman niya? May masilip lang talaga. Nadala siya. Tsaka, hindi naman parang okay naman. Nung pinanood ko, parang okay naman. Okay talaga. Para sa akin, So, again, ewan ko, bahala kayo. Eto pa, nagkaroon pa ng tension, okay? Nagkaroon ng, kumbaga parang
naging mainit ang discussion ng mga fandom nang ma-call out at mahuli ang ilang fans na ng SB19. Yun na, nagkukunwaring casual listeners sila na para bang okay, nagpapanggap na kunwari bagong fans. I think yun yung pinaka-main issue nung iba. Para lang daw masabi na dumadami yung fans nila. At marami talagang nanood. Umabot pa ang usapan kung saan ina-accuse na rin ng ibang fans ng SB19 ang mga bashers at iba pang P-pop fans na gumagawa naman ng alt accounts para naman manggulo. Para naman daw mang-bash. Marami talaga yan. Alam mo yun, gambalain at guluhin ang image ng SB19. So, Marami again, yan. sa akin lang kung ang main reason ng pag-comment sa kanilang performance ay para i-bash sila, talangka talaga yan. Talangka. Hindi talaga maganda. Ako ang masasabi ko Talangka talaga I yan. watched the performance. Solid Solid. siya para sa akin. Oo. So, congratulations, guys. Sobrang deserve ninyo ang Yes. ang international spotlight. Yes. Diba? And we look forward Oo. to more. Diba? More performances, more shows Marami and pa yan, concerts marami pa yan. abroad para, diba, napapakita natin na hindi lang kami pang local, pang international Yes. na to. And dun sa mga totoong fans, I believe, alam ang totoong kwento or kung ano yung growth din ng grupong SB19. And deserve talaga nila yun. Oo. 'Di ba? Yung music nila, sila yun eh. So, again, congratulations. So, move on na tayo. Move on na yung Move mga on na bashers tayo, dyan. guys. Support na lang. Yes. Diba? Dapat Ako, naman I talaga. guess, ang next na tanong ko, other than SB19 and BINI na alam naman na natin na nasimulan na yung kanilang international spotlight, nabigyan na ng chance mag-perform sa ibang bansa. Sinong group pa ang sa tingin nyo deserve? SB19. Or Matik. ang sa tingin nyong hinog na, ready na, pwede ng pang-international stage? SB19 I'm sure Matik. madami. 'Di ba? Kasi naglalabasan yung mga P-pop groups natin at pag mapapanood nyo sila, ang gagaling. So, sa palagay nyo, sino? Sino ang SB19, next? Sonara. Tapos na si BINI, sumunod si SB19. Who could be the next? Sonara. Hindi ko alam. Comment nyo na lang sa comment section natin yan kung meron kayong sa tingin nyo hinog na for an international music Sonara, festival. hindi pa ganun And please kahinog, lang, pero kung meron grabe. mang susunod, please lang, support. Wala pang isang taon diba? yan. There's a proper way, there's a proper time, para magbigay ng criticism. Pero pagka ganyan, please make sure to support, Yep. our Support na lang. Filipino artists. They deserve it, and of course, they deserve the love from all of us. Regardless kung hindi ka masyadong natuwa sa performance nila. 'Di ba? On top of everything, we should all be proud because at the end of the day, it's the Philippines that they are carrying naman pag nasa ibang bansa sila, 'di ba? So again, congratulations sa SB19, ang gagaling ninyo. Ang solid ng diba? performance. Siya nga mismo, Grabe. diba? Galing na galing eh. Ano ba ginagawa mo dito, ha? Sinasabi ko na nga ba eh. Okay. Solid. Out na Yes, natin. friend ka talaga. O, diba? Siya nga mismo hindi siya fan ng SB19 pero talaga nasasabi niya ang galing talaga ng performance ng SB19. Diba? Wala naman kasi talagang masama sa ginawa ni Stel. Lagubad. Di lang siya ang artist na ganun. Maraming artist na ganun talaga. Paulit-ulit kong sinasabi. So, yung mga basher kasi na yan, mga kumaga sinusuportahan yung kabilang grupo, talagang makasilip lang, gagawa talaga ng butas, di ba? Para makapanghila pababa kung sino pang kapwa Pinoy, yung pa yung nanghihila talaga sa artist, no? Ay nako, ngayon ko lang to nakita na may ganito palang issue about dun sa paghuhubad ni Estel, no? So, hindi niya gagawin yan, ulitin ko, hindi naman niya gagawin yan kung talagang wala namang ipapakita. Tsaka hindi kalaswaan yun, no? So, hindi maasim si Estel. Nako, ang bango niyan. Baka yung pawis niyan, sipsipin mo pa eh. Ay nako, kung sino ka man man kayo na nambabash, ay Diyos nang bala sa inyo. Nagulat lang ako, nakita ko to kaya pinanood ko. Ayun, so yung mga basher, sige, tuloy nyo lang yung ginagawa nyo. Pero sa ginagawa nyo, mas lalong umaangat yung hilihila nyo pababa. Hindi ko alam kung bakit patuloy kayo nambabash sa SB19. Diba? Ang SB19 ay deserve nila yung mga kung ano man yung nakatamasa nila ngayon. Mababait yung mga yan, napaka-humble. Bakit yung binabash? Panoorin nyo yung mga documentary videos niyan sa YouTube. Kung paano sila nagsimula. Sila yung mula sa ibaba talaga. Napakababait niyang mga yan, no?
Makajos. Lalo si Pablo. So hindi nila deserve ng pambabash na nanggagaling sa inyo. Panoorin nyo yung mga videos nila. Yung mga documentary mulat sa pool. Doon ako lalong nahatak sa SB19 sa istorya nila. Kung paano sila naging SB19. Kayo talaga. Ay nako. Okay? Yan lang. Dogs G. Peace. I'm out. Yeah.